9 seconds. You have to decide your fate. Warning me? I'm preparing you. Is that a timer? No. Sicily, Italy. Isang crime lord na tinatawag na Lorenzo Vitale ang dumating sa kanyang ubasan kasama ang kanyang apo at nakakita ng isang tambak ng mga bangkay na nakahandusay sa lahat ng dako. Pumasok siya sa loob ng mag-isa at nadatnan niyang tatlo sa kanyang mga tauhan ay nakaupo si Robert McCall na may baril sa kanyang ulo. Tinanong ni Vitale si McCall kung ano ang ginagawa niya doon, at sinabi niyang nandoon siya para sa isang bagay na kinuha nila na hindi sa kanila. Hinahayaan sila ni McCall ng 9 na segundo na tumayo bago niya patayin ang tatlong goons at pagkatapos ay iniwan si Vitale na gumagapang palayo. Hinawakan niya ang isang shotgun at binaril si Vitale sa ulo. Habang naglalakad si McCall na may dalang bag, napansin siya ng apo, at sinabihan siya ni McCall na manatili sa sasakyan. Pinasabog ng bata si McCall sa binti at tumakbo palayo. Matagal na nagmamaneho si McCall hanggang sa mawalan siya ng malay. Siya ay natagpuan ng isang opisyal. Dinala siya ni Gio Bonucci sa lokal na surgeon sa kanyang bayan, na pinangalan ng Enzo Aresio. Sinabi ni Enzo kay Gio na nahulog si McCall kung sakaling may magtanong. Nagising si McCall pagkatapos ng ilang araw at alam niyang nasa bayan siya ng Altomonte. Nakipagkaibigan siya kay Enzo, na nakahanap ng matitirahan niya, at naging palakaibigan din siya kay Gio at sa anak nitong si Gabi. Nagsimulang pumunta si McCall sa lokal na kafe at nakipagkaibigan din sa isa sa mga empleyadong nagngangalang Amina. Matapos siyang tanungin ni Enzo kung siya ay mabuti o masamang tao, sinabi ni McCall na hindi siya sigurado. Siya ay pinagmumultuhan ng mga pangitain ng kanyang yumaong kaibigan na si Susan Plummer, at naaalala niya kung paano niya pinatay ang mga lalaki sa ubasan isa-isa. Kalaunan ay tinawagan ni McCall ang diya at kinausap si Emma Collins. Nagbigay siya ng tip sa kanya tungkol sa kung ano ang nahanap niya sa ubasan sa Sicily at nagmumungkahi siyang mag-imbestiga. Kasama ni Collins ang kanyang kasamang si Frank Conroy sa isang team, kung saan nakahanap sila ng 11 milyon sa euro, kasama ang malaking supply ng narcotics. Kalaunan ay nahanap niya si McCall sa Altomonte at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kung ano ang nakita nila sa ubasan. Sa palengke sa Altomonte, iniinis ng isang hudlom na nagngangalang Marco Quaranta ang isang tindero ng isda na nagngangalang Angelo dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng gusto niya, pagkatapos ay hinihiling na makuha niya ito sa susunod na pagbalik niya. Si Marco at ang kanyang kapatid na si Vincent ay nagpapatakbo ng Camorra, isang grupo ng mafia na nakakatakot sa Altomonte. Bumisita si Marco kay Vincent habang nakikipagpulong siya sa isang mag-asawang basura para pirmahan ang kanilang istruktura para makapagpatakbo si Vincent ng isang hotel. Sumagot siya sa pamamagitan ng pagpapatayo sa wheelchair-bound na ama ng misis at pagsasabit sa bintana, pagkatapos ay iniwan ang kanyang bangkay para sa ibang mga residente na magmukhang babala. Nakatanggap si Gio ng tawag sa telepono na nagsasabing maagang umalis ng paaralan si Gabi. At nang tanungin niya ang kanyang instructor, sinabi niyang kinuha siya ng isa sa kanyang mga opisyal. Nagmamadaling umuwi si Gio at nadatnan si Gabi at ang kanyang asawang si Chiara na nakakulong ni Marco at ng kanyang mga goons. Bago sila pumunta para takutin si Gio para hindi na siya pumasok sa negosyo nila. Sa gabi, nakikita ni McCall ang mga individual na tumatakbo kapag may narinig silang kampana. Nasunog na ang tindahan ni Angelo, at napipigilan lang silang mag-asawa habang pinagmamasdan ang pag-aapoy ng tindahan. Nakita ni McCall si Marco at ang kanyang mga goons na nakaupo sa likod na nanunood ng mga bagay, at alam niya kung sino ang hahabulin. Kinikilala ni Collins ang isang ulat ng balita tungkol sa pag-atake ng terorista sa Roma, na pinaniniwala ang gawa ng isang teroristang Syrian. Batay sa kanyang natutunan mula kay McCall, hindi siya naniniwala na ito ang trabaho na ginawa ng mga Syrian, kahit na ito ay ang kanilang mga gamot na natagpuan sa ubasan. Ibinunyag niya kay Conroy na pinagkakatiwalaan niya ito bilang bahagi ng isang mas malaking plano.
Nahuli rin si Collins malapit sa isang pagsabog sa lungsod habang sinusubukan niyang lumapit sa kanyang sasakyan, ngunit nakaligtas siya at naospital. Pumunta si Marcos sa isang restaurant kung saan naghahapunan si Gio kasama ang kanyang pamilya at sinubukan siyang kumuha ng mga bangka mula sa Somalis. Nakita ni Marcos si McCall na nakatitig sa kanya, at pinuntahan siya nito. Ipinaalam sa kanya ni McCall kung ano ang mangyayari kung hindi niya ititigil ang kanyang mga pagbabanto laban sa pamilya, kaya kinuha niya ang pulso ni Marco at piniga ang nerbiyos sa kanyang kamay na nagdudulot sa kanya ng matinding pananakit hanggang sa mailabas niya ang kanyang mga goons sa restaurant. Sa labas, gustong gumanti ni Marco, ngunit ang isa sa kanyang mga goons ay nasagasaan ng isang van, dahil ang driver ay isa pang goon ay napatay na ni McCall. Pinatay niya ang huling goon bago nilabanan si Marco, pinalo ang kanyang braso at pinapatay niya ang kanyang sarili hanggang sa mamatay. Matapos malaman ni Vincent ang pagkamatay ng kanyang kapatid, siya ay binisita ni Punong Barela, na mukhang kaisa ng Camorra. Nagbabanta si Barela, na nauwi sa pagsaksak ni Vincent sa kanyang kamay at pagkatapos ay pinutol ng kanyang goon ang kamay ni Barela bago siya dinala sa ospital upang may ugnay itong muli. Pagkatapos ay plano ni Vincent na maghayganti. Pumunta si Vincent at ang kanyang mga goon sa Altomonte at inatake si Gio, nagpaputok ng baril malapit sa kanyang tainga at nagbanta na papatayin siya at ang kanyang pamilya hanggang sa lumabas ang pumatay sa kanyang kapatid. Lumitaw si McCall at sinabihan si Vincent na kunin siya at iwanan ang iba. Bago mapatay ni Vincent si McCall, nagpaputok si Enzo ng sarili niyang rifle. Pagkatapos ay inilabas ng mga residente ang kanilang mga telepono at i-record ang mga kontrabida, na pinipilit silang tumakas bago dumating ang mga pulis. Bumalik si Vincent sa kanyang compound at nagsimulang magplanong salakayin ang Altomonte sa susunod na araw. Sa kasamaang palad para sa kanila, nahanap na sila ni McCall at sinimulang kunin ang mga ito. Nagising si Vincent nang tumagas ang dugo ng isang goon sa kanya mula sa kisame bago bumasag ang katawan sa salamin. Sinubukan ni Vincent na tumakas ngunit natambas siya ni McCall. Nang magising siya, nalaman niyang binigyan siya ni McCall ng nakamamatay na dosis ng mga gamot na natagpuan sa ubasan, na nagbibigay sa kanya ng ilang minuto bago bumigay ang kanyang puso. Sinubukan ni Vincent na tumakbo sa kalye kasama si McCall na dahan-daang naglalakad sa likuran niya, at nabangga siya ng isang kotse. Ang Panginoon ng krimen ay nagkakamali ng kaunti pa bago siya tuluyang mag-expire. Si McCall ay bumisita sa ospital kung saan naroon si Collins. Ipinagtapat niya sa kanya na ang tunay na dahilan kung bakit siya pumunta sa Sicily ay upang mabawi ang pera ng pensyon mula sa isang taong kilala niya na ninakaw ito ng mga kriminal. Iniwan siya nito kasama ang bag na may laman na pera. Pumunta si Collins sa Boston kung saan ang lalaking sinasabi ni McCall tungkol sa buhay. Siya at ang kanyang asawa ay emosyonal at nagpapasalamat na malaman na ang kanilang pera ay nakuhang muli. Pagbalik niya sa trabaho, nakatanggap si Collins ng isang maliit na itim na libro mula kay McCall sa lahat ng kanyang mga personal na pagtitipon, na may sulat na nagsasabing ipagmamalaki ka ng iyong ina. Pagkatapos ay tinitigan ni Collins ang isang litrato sa kanyang mesa, na nagpapakitang siya ay anak ni Susan. Si McCall ay nananatili sa Altomonte at nag-uugnay sa kanila sa pagdiriwang ng tagumpay ng kanilang koponan sa football.